This Valentine's, hayaan mo ang puso mo ang magsalita. Lihim, bulaklak, mwah. Sumulat ng isang taus-pusong love letter para sa taong mahal mo at ipadala ito sa Energy FM via email or Facebook. From February 5 to 12, magbabasa at mamimili si DJ Lindsay ng pinakamagandang liham para sa kanilang minamahal. At pagdating ng February 13, the best letter will be read on air at mananalo ng napakagandang bouquet mula sa Energy FM. Pakinggan si DJ Lindsay sa Lihim ng Liham para sa buong detalye. Lihim, bulaklak, mwah. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Isang magandang morning pa rin po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga nakatutok sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel. Hello po sa inyong lahat. O, diba? Habang nag-overflowing ang aking bibig. Overflowing, nakakaloka yan. Good morning pa rin po sa lahat po ng mga nasa biyahe pa rin ngayong araw na ito. Ayan, kamusta kayo? Ayan, doon sa mga drivers na naiipit ngayon sa mga traffic, lalong-lalo ng ating mga in-drive and grab drivers. Ayan, medyo wala na nga, gaya na sinasabi ko parati, wala tayong magagawa dyan. It's part of our life here in the Philippines, ang traffic. Oo, diba? Kahit sino nang naupo talaga dyan na nasa posisyon na walang nagawa. Diba? Hindi natunaw ang traffic. Oo, nakakalo. Kung ano-ano nang, alam mo yun, tulay ang ginawa. Ganon pa din. Kahit nga sa Skyway, diba, nagkaka-traffic na. Hindi ko malamang dahilan. Diba? It's supposedly, wow! Si Aklan, daming alam eh, diba? It's supposedly to be convenient to everyone. But still, we are suffering from, alam niyo yun, really tremendous traffic. Tremendous! Nakakaloka. Good morning pa rin mo sa ating mga bangga. Pinapatawa ko lang yung mga driver ngayon na ano mo yun, na nayayamot kung saan man kayo naiipit ng lugar. Ay, gusto kong batiyan ng mga taga Las Piñas. Hello po sa inyo dyan, ha? Hello po. Lalong-lalo dyan sa may Zapote Road. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Russell Vargas. Diba? Ang ating mga masugid at talagang nga namang walang sawang nakatutok sa mga chikang ihahatid ng nag-iisang bakla. Oo, dahil ang Tita Cora nyo medyo, alam mo, naka-medical leave pa, nagpapagaling na. Yan, nasabi naman na yata niya yung dahilan sa kanyang vlog kung bakit siya pansamantala po munang naka-leave sa ating programa. Well, in the meantime, mga panggaya, ito na ang ating pangalawang Baklatest! Nakakaloka ito. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin ba tapos yung usapin? Kasi may blind item po tayong nabalitaan. Pero ang mga tao po ang nagne-name drop tungkol dito kay Pokwang. Patungkol nga sa hindi pa rin palang natatapos na kanyang problema daw sa, alam mo yung request na pagpapataas ng TF. Hindi natin alam kung siya nga talaga yon. Ang mga tao lang ang nagne-name drop, ha? Doon sa blind item na lumalabas nung ating nabalitaan. Kasi nga, 'di ba, nakakaloka na hindi daw napagbigyan para daw na pag-iisip ngayon si Pokwang na alam mo yun, lumipat at bumalik daw sa kanyang istasyon kasi parang iba pa rin daw yung pag-aalaga sa kanya dati buhat nang siya ay lumipat sa GMA 7. Pero sabi naman ng ilan, mukha naman din naman yatang maganda rin naman daw ang pag-aalaga sa kanya ng GMA 7. Although siguro doon sa kanyang request, sabi daw, sa kanyang nire-request na pagtataas ng TF daw, ha, ulitin ko, is
Para daw kasi syempre depende kasi sa pasok siguro ng sponsor doon sa kinabibilangan niyang variety show. Oo, 'di ba, na nakakaloka. Hindi naman sa ayaw siguro ibigay. Hindi naman sa siguro hindi gagrant yung request. Kaya lang siguro baka tight ang budget. Kaya hindi muna pinagbigyan. Hindi sa hindi pinagbibigyan. Pero, Joyride car drivers, Archie Nick daw, hay, mag-iingat ka, bebe. Wow, bebe. Pero yun na nga sinasabi. Pero wala namang kumpirmasyon at wala ring statement coming from GMA7 patungkol dito sa usaping ito. At hindi mamatay-matay ang issue patungkol dito. Although, sabi ng ilan, hindi natin alam kung totoo, na para bang, 'di ba, na ayaw pakinggan ba yung kanyang hiling? Kaya daw medyo nadidismaya ang actress. Totoo kaya yun? 'Di ba? Sabi naman ni Ronelio Melendez, hanggang 2028 pa po ang contract sa GMA7 ni Pokwang. At baka di na rin tatanggapin sa ABS-CBN. Wala pang malaking TF sa kanya eh. Anong wala pang malaking TF sa kanya? Hindi, kumbaga parang, yun daw ang parang nare-realize nga ba? Totoo nga ba ito? Pokey, if you're listening, 'di ba? Open ang baklitas para, alam mo yun, klaruhin mo or mabigyan linaw ang usapin na ito tungkol nga dito sa hindi mamatay-matay na issue between you and GMA7 na sinasabi nga na para bang, alam mo yun, may issue kayo dahil nga daw sa, alam mo yun, hindi na pagbigyan na TF. Nakakaloka. Sabi naman niya, sorry pero hindi talaga ako natatawa kay Pokwang. Yung mga jokes niya makaluma na at palaging pasigaw mga joke. Oh, wow. Well, it's your opinion, 'di ba? Kumbaga parang yun, ni Daryl Fukunaga. Siguro kanya-kanyang taste lang din naman yan. Kaya nga, di ba, minomerge na yung mga Gen Z sa mga talagang veteranong mga host, di ba? Kasi para kahit papaano, nakaka-relate. Kasi most of the viewers right now, at bakit ka nag-i-English? Bakla ka ng taon, di ba? Bakit ka nag-i-English? Nakakainis yun. 'Di ba? Most of the viewers right now, 'di ba, is parang ano yun? 'Di ba? Most of the viewers now is mga Gen Z na kasi. Kaya kailangan nila lagyan ng touch. Kaya nga 'di ba sa Showtime, ganun yung ginagawa nila. Nag-i-insert sila ng mga Gen Zs na mga host so that nag-merge yung mga veterano, yung mga makabago, 'di ba? New ideas, fresh ideas, yung banters to each others, 'di ba? Para nakaka-relate lahat at sakop, 'di ba? Sabi ni Mario Palmera, kawawa naman si Mamang, baka sumama na din kay Mr. M sa TV5. Oh! Hindi malabo kung if ever man yan. Kasi 'di ba, ang balita nga ngayon, naghahanap nga talaga sila ng mga well-established artists na posibleng alam mo yun, makatulong sa kanila, makahikayat na may manood sa kanila or kaya madagdagan ng kanilang viewership. 'Di ba? Hindi natin alam. Posible kasi 'di ba? Naging under din naman niya yan, 'di ba? Chokoy Ganjongko. Oo, kulit. 'Di ba? Eh, 'di ba, naabutan din naman niya nung nagsimula sila sa ABS-CBN, lalo si Mama Pokey, 'di ba? Na naabutan niya doon sila Mr. M. So, hindi siguro malabo at siguro wala rin namang masama. Pero gaya nga sinasabi kanina dito ng isa nating pangga na hanggang oh my gosh. Ang bilis kasi nung mga mensahe. Wow, ang bilis sa mga mensahe. Oh my gosh, I forgot the name. Sandali, i-scroll up natin. Kaya lang pag pinakialaman ko to, baka, ayan, wait lang, ni Ronelio, ayan, hanggang 2028 pa pala yung kontrata ni Pokey sa GMA, 'di ba? For sure hindi naman siya papabayaan doon kasi wala namang pinabayaang artist ang GMA7. Baka sakaling ibibigay din naman kapag medyo nakaalwan-alwan na. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ibibigay, hindi gagrant yung request kasi kumbaga parang kumbaga parang what do you call this? Wow. Dapat ganon, may buffer.
Sabi ni Chokoy, inaano ba kita? Nanonood lang naman ako. Ay, nako, nakakaloka. Pero yun na nga, 'di ba? Sa usapin naman na 'yan, 'di ba? Dapat not on social media. And for sure hindi rin naman 'to gagawin ni Pokwang na ilantad sa social media kung ano yung mga problema niya kasi pwede naman niya kausapin siguro ang pamunuan ng GMA7 and alam mo yun, walang bagay o walang problema na hindi naayos sa mabuti at maayos na usapan. Mahinahon na usapan. Yung anak ni Mama nga, si Malia, magandang bata, pwede din mag-artista. O malay natin, 'di ba? Gaya nga na sinabi mo kanina, baka nga naman isa din siya sa mga magsabi, I mean, isa rin siya sa mga posibleng makuha ng TV5 if ever man, hindi ba? Sabi nga niya, diba, na nakakaloka. Sabi nga ni Daryl, bakit ba lumabas yung issue na nagpapataas ng presyo si Pokwang? Di ba dapat sila lang yung nakakaalam? Well, alam mo naman, pag ang mga taong produksyon na nuknukan ng chismosa. Baka naman kasi, alam mo yon by the time na yon nagsasabi lang siguro si Pokwang may nakarinig, inisplok palabas. Sabi naman niya, dahil walang Tita Cora, sa yun na lang kami papabate. Diba na nakakaloka? Pwede, nagla-live din naman siya si Kuya Rolly, Kuya Romy, paring Marwin. Tama ba? Ma'am Pinky at ako, Rom Chris. Diba? Nasaan kayo na nakikinig at nanonood ngayon? Diba? Sana nilagyan mo ng lugar, Rom Chris, Lingon. Diba? Sana nilagyan mo kung saan kayo para nababate. At syempre, pwede rin kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or text jock na may numerong 0945-367-8792 para naman nalalaman namin kung nasaan kayong panig ng Metro and Mega Manila o kayo ng Pilipinas. Diba? Na nakakaloka. Kasi nga, pag may apoy, may usok. Oo nga, diba? Sabi nga nila, ang chismis, hindi magiging chismis kung walang pinagmulan. Pero eto na, ang ating blind item. Gusto niyo yun? Blind item. Tinanggal siya. Start on the... Tinanggal na siya. Start on the Floor Season 2. Pinalitan siya ni Raver Cruz. Ay talaga, Jericho Lyrit. Hindi natin alam yun Pero eto na ang ating super blind item. Diba? Sino itong kilalang personalidad? Wow! Na kinaiinisan. Actually, diba? Kinaiinisan daw ng isang kilalang brand. Diba? Dahil nga sa sobrang pagka-VIP treatment. Itong si kilalang personalidad na ito ay, alam mo yun, malawak ang kanyang impluensya. Diba? Sa social media, minsan sa telebisyon, 'di ba? At napapakinggan din siya all over Philippines, 'di ba? Na kinaiinisan daw ng isang brand kasi minsan daw itong inimbitahan sa isang event. Syempre, pag may isang event, bibigyan kayo ng mga kung ano man, 'di ba, na designation kung nasaan kayo, kung saan kayo pwedeng maupo, 'di ba? Bilang pag-imbita sa mga bisita, hindi naman kayo ilalagay sa mga putyo-putyong pwesto. Eto na ang catch. Si kilalang personalidad daw, hindi daw nakontento dito sa ibinigay sa kanya nitong kilalang brand na ito na pwesto sa isang event. Kaya nga naman daw, nag-request pa ito at naghanap ng padrino na ilipat siya sa mas mataas or sa mas super VIP section. Ay, nakakaloka. Kaya tuloy, sabi nitong kilalang brand na ito, 'di ba? Na hindi na natin papangalanan. Na sabi niya, masyado naman na nabigyan na nga ng pwesto. Hindi katulad ng ibang inimbita na kontento. 'di ba? Sabi ni Rodel Rico, hindi pinalitan si Raver Cruz. Si Raver Cruz daw judges. 'Di ba? Na nakakaloka. Hulang hindi, 'di ba?
Pero yun na nga, kaya nga ngayon, hindi na siya tuloy na iimbita sa mga events nitong si Kilalang Brand. Kasi nga naman, dahil nga sa bukod tanging, alam mo yun, reklamador, 'di ba? Ay hindi marunong makontento. 'Di ba? Clue. Sabi ko nga, malawak ang kanyang impluwensya. Oh, 'di ba? Kilala siyang personalidad. 'Di ba? Napapanood din siya minsan sa telebisyon. Pero mas lamang na napapakinggan siya. Ay! Yun na yun. Tama na. Doon na lang tayo. Diba? Ano nakakaloka? Inisblock lang kasi. Dito kasi si Kilalang Brand na ito, marami tayong closeness to the highest level. Kaya na-isblock lang nila na sabi, ay ganyan pala si Kilalang personalidad, ano? Na parang tipong talagang pumasok sa utak niya na parang tipong, ay, stariray ako. Ay, on top ako of everything. Eto naman ang hirap hulaan na minamigraine na. Dahil tama na yung clue na yon kasi kung dadagdagan ko pa masyado ng pamigay. Pero nangyari talaga yon. Oo. Nakakaloka. Diba? But anyways, mga panggabala na kayo mag-isip diba, na nakakaloka. Diba? Basta yun lang ang ating blind item for the day. O, diba? Anyways, ano ba yan? Kung ano nung sinasabi ni Russell Vargas, walang kinalaman yan dito sa blind item natin. 'Di ba? Last clue na. 'Di ba? Last clue. Tao siya. Anyways, dyan lang po muna natatapos ang ating programa para sa araw na ito. Magkarinigan, magkapanooran naman tayo para sa isang umatigabong chikahana na dala-dala na nag-iisang bakla pa din na si Kapitana Sisa. Sa ngalan pa rin ang aking partner na si Tita Cora, eto pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.